Please, talk to me. Hindi ko kayang tagalan ng pananahimik niya. Alam ko any moment bigla na lang sasambulat ang galit niya. Nang matapos siya, hinubad niya ang jacket nito. Ipinatong sa swivel chair ni Clyde. She is wearing a fitted t-shirt. I am confused. Nevertheless, I understand what she was trying to accomplish. So, my so-called friend come back from the dead. Biglang nanuyo ang lalamunan ko sa takot. Her eyes were deadly. Lumapit ako sa kanya. She didn't move. Danny, please forgive me. Isang malakas na suntok ang tumama sa aking panga, kasabay ng isang high kick sa aking tiyan. Napasadsad ako pabalik sa sofa. I felt the pain. Ipinilig ko ang aking ulo. Tumayo ako ulit at lumapit sa kanya. She utilized her powerful punches. She threw 2 combinations of jabs using her cross punch. On the lower side, she used her elbow to strike my jawline. Ramdam ko ng dugo at putok sa aking labi. Hindi ako dumepensa o nanlaban man lang. I let her do whatever she wants to release that anger in her heart. I never fight back. In any case, I deserves it. Tumayo ako ulit. Umaagos ng dugo sa ilong ko. Agad sumalubong sa akin ang kanyang front kick and exchanged her position. She strikes her kick from the side and head level and hits my face. Sumadsad ang mukha ko pabalik ng sofa. Umiikot na ang paningin ko. Hindi na ako tumayo. Umupo na lang ako sa semento at sumandal sa sofa. I firmly closed my eyes. Blood and tears were dripping. I know I have cuts. My nose is bleeding. Hindi ako nagsasalita. I have no broken bones. But it was painful. You've been forgiven. Dinig kong saad ni Danny. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Pareho na kaming umiyak. I am so sorry, Danny. Tinulungan niya akong makatayo. Umupo kami sa sofa at sumandal habang nakapikit pa rin ang mga mata ko. I said I forgive you. Bakit hindi ka lumaban? I deserve it anyway. She chuckled. Nabulag ako sa galit ko noon, Danny. Pakiramdam ko pinagkaisahan ako ng aking mga pinsan. Hindi na ako nakapag-isip ng matino. Alam kong masasaktan kita at alam kong mali. The only problem is ignoring it. Just to get what I wanted. And that is something I regret, Danny. It haunts me every night. Shh. Inilapat niya ang kanyang hintuturo sa aking bibig para pigilan ako sa nais ko pang sabihin. We move on. Besides, what I did to you will take days before it heals. So we're good. Para na rin itong bipolar. Nakangiti na. She wipes my tears. Pinunasan niya din ang ilong ko. I was never mad at you, Kara. Wala lang akong kasparing lately. Kaya pati ikaw nadamay. What? Looking at myself in the mirror. All my bruises and cuts have healed. Danny and I were both okay. I visited Christian and sought forgiveness. He was okay with what I did. Sinagot naman daw ni Leander ang renovation ng hotel niya sa Tagaytay. Tumawa pa nang malamang iniwan ko si Leander noon. Para daw itong sinapian ng masamang kaluluwa sa paghahanap sa akin. Umagalpak pa ito ng tawa ng pinamental si Leander ni Ryder. Natatawa na lang ako sa sumbong ni Christian. It was a restored friendship. I have tried reaching out to Leander's ex-wife, but according to Christian, she moved to the States after what she did to herself in my office. She never came back after Mama Sidera came out of the hospital after 3 days. She recovered from achalasia, a disorder characterized by difficulty swallowing food and liquids into the stomach through the swallowing tube between the mouth and stomach, esophagus. God is still kind to us. True to his words, Leander was very supportive. After he saw me with cuts and bruises, he held my hand and made no comments, just quiet and there for me. Mama, ready ka na? Napalingon ako. Today is our family day at an amusement park sa Laguna. Hiling ito ni Jeron. Pumayag ako dahil ito rin ang unang beses kong makapunta sa amusement park. Yes, son. Mama is ready. Where is your papa? Tanong ko dito. Agad itong tumakbo papalayo. Hindi sinagot ang tanong ko. Napailing na lang ako. Kanina ko pa hinahanap si Leander, pero hindi ko ito makita. Maaga pa naman. Bumaba ako. Nakasalubong ko si Kia na dala ang duffel bag ni Zeron. Ito ang bilib ko sa yaya ng anak ko. Sobrang maalaga. Dala lahat ng gamit ng alaga niya. Kung makapagpalit ng damit, makailang ulit dahil lagi itong pawisan. Ma'am Kara, sa inyo na po ako sasabay kasi po umalis si Sir Leander. Nakakunot ang noo ko pero hindi na ako nag-usisa pa.
Pagbaba namin, Mama Sedera and Mommy were waiting. Ang lapad ng ngiti nila sa kanilang mga labi, daig pang nanalo sa loto. Sasama rin kayo, Ma? Mom? Aba syempre, we wouldn't miss it for the world. What? Napakunot noo kong tanong. Sa amusement park lang kami pupunta. Napatingin ako kay Mama. Pero agad itong nag-iwas ng tingin. Kailan pa sila naging mahilig sa amusement park? Ang tatanda na nila. Saang amusement park ba pupunta, Ma? Nag-isang linya ang kilay ko. Kay Christian daw sa Tagaytay. Akala ko ba sa Laguna? Abat kailan pa nagkaroon ng amusement park si Christian? Ang linya na negosyo nito ay hotels. Palaisipan pa rin sa akin ng mga ikinikilos nila. Saan hubang magaling na lander na yon? Naiinis kong tanong. Ilang araw nang iniiwasan ako ng kumag Oy, namimiss lang? Halina nga kayo. Kung ayaw sumama ng lander na yon, bahala siya. Nakakainis Siya itong nagyaya ng family day, siya naman tong wala. Huwag na kaya tayong tumuloy. No. Ano? Sabay pa talagang maglola. Pati si Mama nakikireact na din. Ma, huwag ka na lang kayong sumama. Kakagaling mo pa Naku Kara, tigilan mo ko. Ipagkait mo pa sa akin ang hindi pagsama tanang buhay ko inilaan ko na sa'yo. Ito nga lang ang kauna-unahang araw na makakapasyal ako sa amusement park na yan. Pinagdadamot mo pa. What? Why am I the villain now? Kasi Mama, hindi pa kayo magaling. Nakikipagtalo pa talaga Halika na Apo, si Mama mo na lang ang maiwan dito. Tayo na lang ang mag-enjoy, ang KJ niyang Mama mo. Sabay hila kay Zero ni Mama. What? Mom, are you up for this too? Pagbigyan mo na kasi. Tara na, minsan lang naman. Tumalikod na ito at lumabas. Paglabas ko ng bahay nakahilera ang mga sasakyan. Alistair is here. Mang Damian is wearing a polo, folded to his elbow. Agad akong napangiti nang magtama ang aming mga mata. Aba, Mang Damian, parang aakyat ho kayo ng ligaw Pwede ba, Ma'am Kara? What? Nakailang watt na ako today. Bakit bang hilig nilang manggulat? Damian, napalingon ako kay Mama. What the hell is going on between these two? Sila na ba? Sige ho, sasamahan ko kayo, mga harana tayo sa isang binibini. Umindak pa ang aking balakang. Namumulang mukha ni Mama. Confirmed that Mang Damian has feelings for my Mama. Ang cute nilang dalawa. Kita kong pagkulay kamatis ng mukha ni Mama. Confirmed itech. Mamaya kayong dalawa sa akin. Paaaminin ko kayo. Makikita nyo. I was grinning inside my head. As far as Mama and Mang Damian are concerned, I am not against them. She deserves him. They deserve each other's happiness. After all these years, ngayon lang talaga naglakas loob na magtapat si Mang Damian kay Mama. Tinahak na namin ang SLEX papuntang Skyreal, the amusement park that Christian built. Nag-text ako sa kanya ngayon and he confirmed. Tahimik kaming lahat. Zeron was playing with Yaya Kia. Katabi ko si Mommy, si Mang Damian at Mama magkatabi sa likuran. Gusto ko pa sanang magbiro sa dalawa pero hinayaan ko na lang. Ayokong pangunahan sila. It was their privacy that I should respect. Yun sigurong natutunan ko sa nakalipas na taon. Respect the privacy of other people. Halos 3 oras din ang biyahe namin. Saktong 10:00 na ng umaga kami nakarating sa amusement park. And it was indeed true. Akala ko pinagluloko lang ako ni Christian. Hindi na masyadong sumama sina Mama at Mommy sa rides dahil sa kondisyon ng bionic legs niya. At si Mama naman masaya daw siyang natatanaw kaming masaya. Hindi rin lumayo sa tabi niya si Mang Damian. They're still young though. Tuwang-tuwa si Zeron. Palinga-linga ako para hanapin si Leander. Pero wala pa rin ito. Ilang mensahe nang pinadala ko sa kanya. Wala pa rin sagot. Kung tatawagan ko naman diretso lang sa voicemail niya. Kakainis. Ang dami naming sinakyan. Tuwang-tuwa rin ang yayakian ni Zeron. Bumulong pa sa akin na first time niya. Nabuking tuloy akong first time ko rin. Sumakay kami sa Caterpillar, roller coaster na pangbata. Buti na lang ay matangkad si Zeron sa edad niya. Lampas siya sa height limit ng mga rides. Sumakay din kami sa swing chair. Irit ako ng irit. Sumakit ang lalamunan ko. Sumakay din kami sa cable car, kung saan ikot kami sa Bulkang Taal. Ang ganda ng view mula sa taas. Nakakatuwa dahil maaliwalas ang panahon. Kitang-kita ang ganda ng lake. Masyadong malaki ang naitulong ng lake sa akin. Kaya malapit ang puso ko dito. For my inner peace.
Sumakay din si Zeron sa mini animal Ferris wheel. Walang kapaguran si Zeron sa pagsakay sa mga rides. Hindi rin niya pinalampas ang jumping car. Pagtingin ko sa aking pangbisig na relo, mag-aalas 2 na. Hindi ko na malayang lampas lunch na. Son, we need to eat lunch. I am still full, Mama. Can we ride this walking robot, please? Then we eat after. Hindi na ako makatanggi. Pinasamahan ko na kay Kia at kinuhanan ko sila ng picture para souvenir. Nawala saglit ang pagkainis ko kay Leander. Nang bigla na lang may tumakip sa aking mga mata. Amoy na amoy ko ang pamilyar na mamahaling pabango niya na nanuot sa aking ilong. Leander? Agad niya akong hinalikan sa leeg. Pawis na pawis pa naman ako. Leander, ano ba? Ang pawis ko na nga. Saan ka ba nagsusuot? Bakit ngayon ka lang? Hindi ko na mapigilang hindi mainis sa kanya. Oh, my son misses me. Biro nito. Miss your face. Miss you more, hon. He placed a quick kiss on my lips. Kilig na yarn. Para namang bula na naglaho ang tampo ko sa kanya. Patay na patay lang. Pakipot ka naman kahit konti. Come, hon. I am starving. Sakto namang natapos si Kia at Zeron sa walking robot na sinakyan nila. Papa, ang tagal mo. Ang hirap pa naman. Tinakpan ni Leander ang bibig ni Zeron. Son, let's go. Mama is starving. Alin ang mahirap, Zeron? Let's go, Mama. I'm hungry. Sarap kurutin ang kutong lupang to. Kanina pa ako nawiwirduhan sa kanila. Naiinis na ako sa mga simpleng galawan ni Leander, Zeron at nina Mommy. Kapag tumingin ako, agad silang umiwas. Si Zeron naman panayan takip ni Leander ng bibig. Tapos bubulong at bigla na lang hahagikik. Nakakaloko na sila. Nawalan akong ganang kumain at nagpunta ako sa comfort room para magbawas ng panubigan. Pumasok ako sa cubicle, buti na lang walang tao. Pagkatapos kong magbawas, naghugas ako ng kamay at naghihilamos para matanggal ang inis ko sa aking mag-ama. Nang matapos na ako, akma akong lalabas pero nakalakang pintuan. Shit! I used my palm to bang on the door. Leander! Anybody? Patuloy pa rin ang pagpukpok ko ng pintuan. Masakit na ang palad ko. Kara? Oh, thank God. Clint, open the door, please. I can't have a key. Wait, I'll be back. Dinig ko ang papalayong yabag ni Clint. Kumalma ako kasi alam niyang andito ako sa loob. Matyaga akong naghihintay na makakahanap siya ng susi. Umupo ako sa lababo. Napayakap ako sa aking tuhod. Naiinip na ako. Ang tagal ni Clint. Napayup-yup na lang ako sa aking mga tuhod. Hindi ko naman kailangang kalampagin ang pintuan. Clint will find a way. Sa tindi ng pagod ko, nakatulog ako. Pagtingin ko sa aking relo, 7:00 na ng gabi. Agad akong bumaba para buksan ang pintuan. Viola, bukas na iyon. Hindi man lang ako nasabihan. Paglabas ko, ang dilim na ng buong paligid. Wala na rin tao. Wala pa naman akong ilaw. Kinakapa akong madadaanan ko. Tanda ko kanina may steps akong nilakaran. Baka matisod ako. Leander! Pero walang sumagot. Nang nararamdaman kong munting hagdan pataas, unti-unti nang umilaw ang aking nilalakaran. Bigla na lang akong may narinig na ambulansya. Agad akong kinabahan. Oh God, no! Sa hindi malamang dahilan kinutuban ako ng masama. Leander! Leander! Pero wala pa ring sumasagot. What the hell is going on? Tinahak kong mamunting ilaw na unti-unting lumiliwanag sa bawat paghakbang ko. It was beautiful. This is something intentional. It was planned out. Hindi na biro ito. Ilang oras din akong nakakulong sa comfort room. And now this? Sa huling hakbang ko sumisilay ang liwanag sa buong park. Napatakip ako ng aking bibig.